Video muna, video. Habang naghihintay. Hello po! Hello! Hello, fans! Ayan! Before we start. Okay, people of God, good afternoon. Welcome to the first ever Sunday service of Alive in Christ Christian Church Global Mission Baguio City Outreach. I'll be your host for today. I'm Andrew. Tingnan nyo naman po yung inyong katabi. Ngitian nyo. Right? You were here sa opening natin. No? Okay, and of course, let's get ready our hands for a clap offering to the Lord. Let's acknowledge the presence of our senior pastor, Pastor Rodel Gabayan Sr. And of course, all of our pastors that have joined us today, thank you so much for coming here today. For everybody, thank you for joining us for our very first service. We hope to see you in future services din, no? Hindi lang ngayon. Okay, thank you so much for coming. And so, meron po tayong sequence for this service. Service sequence, kung tatawagin. Una sa lahat, meron po tayong call to worship by our worship team to be led by Pastor Joy Hapon. Followed by an opening prayer by Pastor Feli Flores and a scripture reading by Brother Arnold Lumbao. Next, after that, will be our praise and worship proper. Again, to be led by the worship team. Yun lang naman po. Without further ado, let's now begin our worship service. Tinatawag ko po ang worship team and I'm inviting everybody to please stand. Aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan kumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Let's start giving thanks to the Lord God Almighty. We just want to praise and thank you, Lord, for His time that you have given to us. Thank you so much, Lord, that we have the freedom to worship you, to praise you, and to thank you, O God. Sa hapong ito, Panginoon, lubos ang aming pasasalamat as you gather us together in His place. We welcome you, Holy Spirit. Sa hapong din ito, Panginoon, patuloy na itinataas namin sa iyo. Pinasasaliksik ang aming mga puso. Ano bang karumihan na nagiging sa amin, Panginoon, na magiging handang sa pagsamba at pakikinig sa iyong salita, Panginoon. Linisin mo po kami, O God. At patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Thank you so much for the forgiveness that you have given to us. And this afternoon, O God, we pray, O God, na ikaw po ang mag-lead sa bawat isa, Panginoon. O God, anoint, O God, the praise and worship them as they bring, O God, the whole congregation into your holy presence, O God. And also, Lord God, we pray, O God, for the double portion of anointing upon your servants who are going to use, Lord, to preach your word. And also the pastors that are going to use, Lord God, the education of this opening, Lord God, of this church here in Baguio, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos na mabuti, tapat sa aming lahat, Panginoon. Patuloy, O God, ang ask namin sa iyo, Lord, ang pagtubay na iyong Banal na Espiritu Santo. And we pray, O God, for our hearing heart. For each one, Lord God, who will listen to your word, O Lord. Be thou glorified as we gather together to proclaim, O God, the goodness of yours, O Lord God, to proclaim your faithfulness, Lord. Thank you so much, O Lord God. All the glory and praise we give to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is our prayer. Did everybody say? Amen. With your faith. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God
than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk his blameless. Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. So better is one day in the courts of the Lord than 1,000 elsewhere. Amen po ba? Mas masarap sa presensya ng Diyos kaysa sa kahit sa ano pang lugar. Sa lugar ng mundong ito. Amen. So we will welcome the presence of the Lord by singing some praise songs. At nais natin na manatili sa presence si Lord. So shall we sing a happy song? Sige, Pastor Stanley. We'll sing that we love to be in the presence of the Lord. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand in joy with my hands to praise. Once again, I love to be in your presence. I love to be in your presence.
daan. Mga valley, mga mountain, mataas, pababa, di ba? So wherever we are, He deserves the praise. Come on, let's say a praise in the valley. A praise in the valley. Praise on the mountain. Yan ang taga mga mountain dyan. A praise when I'm sure. A praise when I'm down. Kahit mas marami sila. A praise when I'm down.
We give you praise. We give you Hallelujah, hallelujah. Oh, praise God. We enthrone you, Lord. Thank you, As we come to you in worship, in spirit and in truth. We enthrone you in this church, in this place, in our hearts, in this city, in this community, Lord. You are enthroned. Glory, Lord Jesus. Jesus, We enthrone we proclaim you are King. standing here, Lord. Standing here in the midst of us. Raise him up. We raise you up with our praise. As we worship, feel your throne. And as we worship, fill your throne. And as we worship, fill your You say, throne. build the throne. And as we worship, fill your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Once again, say, Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. You're standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, fill your throne. And as we worship, fill your throne. And as we worship, fill your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. As we worship, And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. continue to worship our
are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Even the angels sing with us. All the saints and angels
mainit. Mainit sa presence ni Lord. Nice po natin i-welcome. Tignan niyo po yung katabi niyo. And sabihin niyo, welcome. Welcome. Thank you for coming. Meron po kami ituturong isang culture ng Alive in Christ. Ayan. Isa pong kultura natin na hindi lang welcome ang presence ni Lord, but welcome din na isa't isa. Kaya habang kinakanta po natin ito, tayo po lahat ay tatayo ulit at kailangan pong umikot-ikot. Kumbaga, kailangan na makaikot ka sa buong yan lahat. Walang excuse. Yan. Ako lang kasi kakanta ako. Ay kasi assistant pa yung kakanta. Yan. So habang kinakanta natin ito, we encourage everyone to walk around, give a handshake, at i-welcome ang bawat isa. Yan. Kailangan natin na sa Thank you for Happy Mother's Day. Thank you for coming. Hi, Rizal. Thank you for Okay. Praise God. Maraming salamat, worship team. Thank you po, Pastor Joy, for welcoming each and every one of us. Ngayon, mag-proceed na po tayo sa ating service proper. Umpisan po natin po with an open remarks by Sister Heidi Joy de la Rosa. Talapakan natin ang Lord. Praise the Lord. Mainit na po sa Baguio. Presensya ng Panginoon. Hallelujah. Well, I'm very thankful po to see all faces kahit hindi po familiar yung mga iba, and I'm so glad that God brought all of you here this day to start this ministry. Napaka overwhelming. Iyak na ako. Amen. I know this is God's ministry na excited. Actually, talagang I'm overflowing with joy na ginamit ko itong place na ito. With all these people around. Maraming salamat po sa support ng lahat. Alam ko kung yung marami sa inyo nanggaling pa sa ibang lugar, yung malalayo pa. Travel pa kayo ng ganun ilang kilometro pa. Maki-join lang po sa opening, and I am really very thankful. For a short testimony na po, no? Kasi dito tayo mag-start. I remember yung time na pumunta si Pastor Rodel here, hindi pa po ganito kaayos, ano po. Hindi po namin inaakala. Kasi nung na-construct ko itong bahay, actually ito yung ilalim, wala lang po ito. Wala lang. Wala lang. Walang ganyan. Walang tiles. And for 2017,
hindi po namin alam kung anong gagawin namin. And then just late last year, pag-usapan namin mag-asawa, pagawa natin yung ilalim, basement, kasi sayang yung space. Diba? So, napagawa po itong kwarto muna, balak namin is another unit sana for transient or gagamitin ng namin parang headquarters yung mga gamit ng transient, maglalagay nila caretaker. Natapos po itong part na to. And then, hindi po mabuo-buo, hindi magkatuma-tuma yung ideas namin kung anong gagawin sa lugar. Sabi ng asawa ko, coffee shop or something, mga ganun kung ano. Not knowing na may plano pala ang minsan yung gusto natin, hindi yun yung the best, pero yung gusto natin is the best. At pag siya ang gumawa, tuloy-tuloy po yan. And so, bigla yung dumating si Bishop, si Pastor Del, si Pastor Rex, dati hindi na nila to nag-pray na nila. And yun, nagkaroon na po ng vision at tuloy-tuloy na po yung dumating yung araw na to. Everything was going smoothly, pero of course, hindi natuway sa away. Ganun talaga yun, because alam niyang gagamitin ito ng Panginoon para sa kalakahan. Maraming nagkakaroon, maraming nagkakaroon sa lugar na to. And hindi siya tumigil. Ang dami pong hindrances na kami nagkaroon sa amin, pabalik-balik, may mga accidents akong ginagawa nito. Pero hindi kami tumigil. Sabi na itutuloy natin. The more na pinahihinto tayo, the more na tutuloy tayo. And now, we are here, all of us. Thank you very much. Thank you, Lord. At kahapon pa po, sabi nga nila, wag daw ako ma-stress. Parang na-excite ako masyado. Parang ako yung hindi naman yung pastor. Ako yung na-stress. Sabi nga kanina umaga, relax lang kayo. Huwag kayong ma-stress. Na-overwhelm lang po yung gusto ko. Sa ganitong gawain. Alam ko kung simula lang ito at palalaguin pa ito. So again, I want to welcome everyone and I want to thank all of you na nandito po. Sana po yung sabi nga ni Andrew, di ba, dapat every week o every week babiyahe ba kayo? Sabi nga, alam po kung magpapadala ang Lord ng mga kami. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo at ito po, ibibigay ko na ang mic. Thank you so much, Sister Heights. Kala mo hindi ko nanay. Okay, so thank you po sa ating opening remarks. And to introduce our speaker for today, tinatawagan ko po ang ating mga pastor, si Pastor Stanley and Joy Habon. Ayan, tapakan natin yung word. Praise God. Mas nasanay po kasi yung brother ko yung tawag sa akin. Kasi sabi ko, Lord, mapa-brother, mapa-pastor, basta ginagawa namin yung pinapagawa ninyo. Yun na po yun. Kaya sa tuwing nasa church kami, ang tawag ko sa niya, either sister or pastora. Pero happy Mother's Day nga po pala sa atin. At nakita ko din po si Brother Bayani. Matagal din po na. And wife po, matagal kami hindi nagkita ulit. At bago natin ipakilala na ang ating head pastor, ang pinaka-founder natin, isa lang pong naalala ko noong year 2008, first time kami nag-meet ni Pastor Rodel Gabayan. Hindi ko rin po alam na sila pala ay makakasama ko. I mean, talagang itinadhana ng Lord na magtatagpo-tagpo tayong lahat. Ako napakasaya po na talagang inilid kami mag-asawa sa tunay na tatay. I mean, ramdam namin na tatay talaga siya sa bawat isa sa atin. Ngayon po, i-introduce, hindi ko na rin po patatagalin kasi nagtag po natin. Introduce po natin ang napaka-humble po nating pastor, si Pastor Rodel Gabayan. Although his function is bishop, ayaw daw niyang magpatawag ng bishop. Mas gugustuhin niya pa daw na pastor. Kasi mas biblical di ba? Yun po, ako galak na galak po ang mapuso namin kasi from Hong Kong talagang sabi, ito yung pinapagawa sa atin ni Lord.
Kaya dapat tayo sumuporta. Kasi pag ginagawa natin yung pinapagawa ni Lord, ipapakita ng Diyos sa atin na hindi tayo pababayaan. Yun, napatunayan po namin mag-asawa yon sa tagal ng panahon na naglilingkod din po kami sa Panginoon. Maging tapat po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ngayon po, hindi na po natin patatagalin. Ulit-ulit tayo. Ito na po ang ating mahal na pastor, Pastor Rodel Gabayan, Senior. Pero huwag yung senior para bata pa rin. Thank you mga anak. Kasi sila po ay inanak sa kasal. Yes. Sila kaya pumunta talaga ng Baguio nung kinasal sila. Talagang namang senior na ako kasi meron pong junior. Yung Rodel Gabayan Junior. Siya po ay medical doctor. May clinic siya. Dalawa na naman yung anak ko. Isang lalaki, isang babae. Yung akin naman pong bunso na anak, nag-asawa na din, ay siya po ay nagtapos naman ang abugar siya sa Chinese University sa Hong Kong. So ngayon ay nag-pray ko itutuloy yung pagka-abogada niya kasi napangasawa niya ay pastor. So, nasa mission din ang puso. Kaya sabi ko siya, mag-pray kayo kung ang direksyon sa inyo ni Lord. So anyway, ay gusto kong batiin ngayon yung mga nanay. So, yung katabi ninyo, kung hindi pa nanay, huwag ninyo batiin. Sabi ninyo, happy Mother's Day. Kita ninyo yung mga nanay. Sabihin nyo, happy Mother's Day. So, yung mga inakasinatahan, tayo na mga lalaki, wala tayo ngayon kung hindi tayo dumaan sa ating 9 months na ibinuntis tayo ng ating ina. Kaya habang nabubuhay po yung ating mga magulang, lalo na yung ating ina po na nagsakribyo sa atin, nagdala sa atin sa sinapupunan, mahalin po natin. Lalo na yung mga ako, ina na lang, wala na yung father ko. At mahal na mahal ko ang ina. May schedule pa ko yearly na binibisita ko sa Davao kasi taga Davao ko. Kaya hindi ko kaligtaan na bisitahin ang ina at siya ay mayakap. So, dapat ay kung ang ina wala rito ngayon, tawagan na niyo mo kaya. At sabihin niyo, Nay, I love you so much. Diba? So, ating padama sa ating magulang, ating ina, na mahal natin sila. Ulitin natin. Doon sa mga nanay, tingnan nyo. Actually, hindi na naman dapat Mother's Day. Dapat araw-araw ay Mother's Day. Ang pamilya kasi ay mahal na mahal ng Diyos yan. Sapat ang Diyos natin ay Diyos ng mga pamilya. So, palagaan natin yung pamilya natin. At mahalin. So, bago po ko mag-share ng God, ay nagpapasalamat ako sa De La Rosa family, Sir Heidi, salamat sa opportunity na iyo pong pinagamit ang lugar dito. At laging narinig ko, don't despise this small beginning. Kasi lahat ng sabi niya, lahat ng mga malalaking ministry nagsimula sa maliit. Yes. At walang apoy nagsimula agad sa malaki. Nagsimula sa malaki. Kaya, ang iglesia ito, pininiwala na ito yung palalakihin ng Panginoon. Baka mag-cover na lahat ng lote dito. Kaya, bibigyan din ng Lord ng iba pang lugar na malaki. Pagkadapusan natin. Pag-itin na tayo, magkasya rin. Amen ba? Amen. So, hakbang lang tayo lagi sa pananampalataya. At si Lord na po ang bahala. So, gusto kong bigyan pagbati rin yung mga nandito. Ang iba kasi malayong lugar pa Pastor Joy, no? Pero ang galing sa Pangasinan ba? O Pangasinan. I-welcome natin yung mga taga Pangasinan na nandito sa likod. Ayun.
Ayan, so, kayo sa ngayon? La Union. Yan, may taga-La Union na dito. Tingin sa lahat kami na taga-Maynila. Taga-Pasig. Taga-Tarlac. So, lahat ay marami tayo dito. At may ano pa, yung isa na sa loob. Taga-Batangas. Paranaque. So, talagang malalayo. Kaya ang pinanggalingan. Kaya salamat po sa inyong pagdala. At aking kaibigan, na partner natin sa ministry sa Brother Christ, si Pastor Julio Flores nandito. At ang kanyang mga bahay na nag-pray po kanina. So, salamat Pastor sa inyong pagdalo dito. At ang ating pong head pastor na Caloocan, Bloomingtreet, Pastor Wimbo Roco, tumayo. Pastor, Thank you, Taboy. Pastor Rix Laurio. So, siya po yung ating head pastor ng Bloomingtreet. And at the same time, siya po ay ating National Director ng Alive in Christ Business Global Mission. Acting Vice National Director, no, ng Alive in Christ. Kaya maraming ang posisyon ni Pastor eh. Kaya hindi ko alam kung paano yung pagsamahin niya. So, salamat sa Diyos, no, na tayo nandito. At sa pamilya Habon, salamat Pastor Lek. Yung mga yan, kilala na ako ng mga yan. Matagal na ako. Kasi binata pa na yan, kilala ko yan. So, lahat po na nandito, welcome po kayo sa ating pong grand opening ng Alive in Christ Christian Circle Mission, Baguio City. So, Baguio Artists. So, yan ako yung time ko. Kasi ako magsalita ng mahaba. Kami kasi ng mga tumanda na sa ministry. Kasi po, nag-start ako magpastor. 23 lang edad ko. Sa November, senior na ako. Bilangin ninyo kung ilang taon ako sa ministry. Mabibilang niyo yun. So, ang naisip ko po, pagka mga pastor, nakahawak ng microphone, lalo pag matagal na sa ministry, galit sa mic. Kaya isang oras na salita ko hanggang 2 oras kaya magsalita. So, yun pala, sa tagal na niya na tumatayo, nasasanay na, so, ang sa kanya, hindi na siya conscious dun sa oras. Kaya ako, may tiger ako dito. So, tinitingnan ko kung lumagpas na ba ako. O hindi kasi, minsan, may nagsabi nga ng pastor na mapala daw yung aming beatitude ng mga pastor. Mayroon kasi, kung si Lord may beatitudes, mayroon din kami. Mapalad ang magsalita ng maiksi sapagkat siya anayahan mo yun. Yung beatitude yan sa kaya dapat iksian na talaga para mayayahan din. So, yan po. Salamat sa Diyos sa inyo pong katapatan at sa inyo pong paggalo. At yung aking pong inanak, si Pastor Rod na nandito. Pastor Rod na, tumayo ka. Yan po, inanak ko rin niya. Kasama si Zandy. So, yan po, kasama niya. Nandito din. Salamat sa inyo. From Tarlac sila. At umakyat lang din ng bago para mag-fellowship at may mga dapat pag-usapan. Kaya salamat sa Diyos na sila po ay nandito. So, yun lang siguro. Iba pang mga bisita na hindi ko nabanggit, pasensya na. Pero salamat sa inyo pong pagdalo. At ngayon ay hindi na kayo bisita sapagkat nakadalo kayo ito. At saka yung pong aming, kung wala siya, hindi kami nakadalo ng Baguio. Kasama po namin yung driver namin si Brother Boboy. Nandiyan si Mateo. Kapatid natin sa Panginoon niya, si Brother Boboy. Driver siya dito. Kasi hiniram ko yung Starix niya para maraming masakay. Nagpalit muna kami ng sasakyan. So, yan po. Kaya, pagbaba namin, may isa pang makante kung subukan namin nila sakay kayo. Isa na lang. So, yan po, mga kapatid. So, doon ako okay lang ba? Nahanda na ba kayo na makinig sa salita ng Diyos? Kung may mga Biblia po kayo, ay mag-focus po kayo sa akin. Ano po? Nandito po ha? Ano ko lang yung aking, wala pa kasi tayong, pero okay lang. Okay lang. Wala problema.
ano ko lang yung ating tuturo. So, Ephesians chapter 5, verse 25 hanggang 30. So, ito po ay babasahin ko sa ating lahat. At sa wika po na ating kasanayan, Tagalog po. Basahin natin sa verse, umpisa na sa verse 20 hanggang verse 30. Sabi po rito, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. At ipinagkaloob niya ang kaniyang sarili para dito. Ito ay upang kaniyang gawing banal ang Iglesia sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ipinagkaloob niya ang kaniyang sarili upang gawing banal ang Iglesia. Verse 27. Ito ay upang maiharap niya ang Iglesia sa kanyang sarili na isang marilag na Iglesia at walang batik o kulubot o anumang mga gayong bagay. Sa halip, ang Iglesia ay maging banal at walang kapintasan. Datapwat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng pag-ibig nila sa kanilang sariling katawan. Siya na nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ito ay sapagkat wala pang sino mang namuhi sa kanyang sariling katawan, kundi inalagaan ito at minamahal tulad ng ginagawa ng Panginoon sa Iglesia. Ito ay dahil tayo ay bahagi ng katawan ng kanyang laman at ng kanyang mga pulot. Tayo muna ay bukas ng dalit manalangin. O Diyos, patuloy mong pagpalain ang iyong mga banal na salita, Panginoon, na aming pag-aralan, O Diyos, ngayong hapon. Yan po ninyo na bigyan po ninyo kami, O Diyos, ng dunong at talino sa magitan ng kapangyarihan na yung banal na Espiritu upang lubusan namin maunawaan, O Diyos, ang iyong po mga banal na salita. Salamat sa kapahayagan mo. Salamat sa pa-encourage mo sa amin ngayong hapon, Panginoon, at sa pagministeryo mo sa bawat isa sa magitan ng iyong mga banal na salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ngayong hapon ay yung mensahe po ay pinamagatan ko, Jesus Christ loves His church so much. Mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Now, bakit mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia? Sapagkat siya po ang may tatag dito. Ang sabi po sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, ibig sabihin, ang iglesia ng Panginoon ay siya mismo ang may agdan nito. Siya may tatag. Ibig sabihin, ito po ay mahiwaga. At ang sabi nga ni Pablo ay misteryo. At hindi inayag ng Diyos nung una sa kanyang mga propeta. Yung para ang sabi nga ay, ito'y kasi misteryo o ito'y isang nilihim sa matagal na panahon. Nireveal lamang ng Panginoon nung siya'y dumating. At doon lamang napag-usapan yung iglesia. Bagamat mayroon ng pagpupulong nung panahon ng Old Testament, pero hindi yun ang church. Pagdating po ni Kristo, sinabi niya kay Pedro, upon this rock, I will build my church. So, yung church na kanyang ibinild, mga kapatid, ay hindi po building na katulad ito. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo, na ang church ay hindi po isang pangalan ng iglesia na katulad natin na mayroong alive in Christ, Christian church na tayo. Hindi, ito po, church ng lahat. Identity lang natin yung pangalan. Gusto ko lang linawin na may pangalan tayo, identity lang natin dito sa lupa yan. Pero sa kaisahan, sa kabuuan, isa lang ang church. Ang church po ay yung katawan ng ating Panginoon Kristo. Wala, hindi marami. Kaya pag napunta sa fellowship o church ni pastor na pinakahawakan niya, church ko rin yun. Kaya ito, nandito siya, church din niya ito. So lahat tayo ay iglesia, nakaanib tayo sa iglesia na kung saan itinatag ng ating Panginoong Kristo. At hindi rin po sa magitan ng pangalan at pagdating natin sa langit, tawagin natin ang Jael, yung mga Assemblies of God, silang mauna, pumasok dito. At maganda sana kung gano'n, mayroong may roll call, di ba? Mga lahat ng pangalan na una, mga letter A, alam ni Christ, nabiruan tayo, at saka bundan. Nabiruan tayo sa pinapasok. Bundan. Bundan. Amen. Bundan.
Abundant Life, o Alamig Christ, o una kayo sa pila, puro mga egg na yun, di ba? Pabor sa atin. Kaso hindi ganun, mga kapatid. Walang ganyan. Sapagkat pagdating natin sa langit, isa lang ang ididilin. Church. Katawan ni Kristo. Tayo. So, isa tayo sa katawan, kaya hindi po pwedeng sila, hindi natin kasama kasi ibang pangalan ng church nila. Hindi po. Pagdating natin sa langit, wala nang pangalan doon. Isa lang. Yung mga tao na manampalataya kay Kristo, na bahagi sa kanyang katawan na siya iglesia, yun lang makapasok siya ng langit. Lagi po natin ilagay sa isip. So, dapat natin maintindihan, mga kapatid, itong talata na ating pong binasa. Ngayon, ang tanong, why does Jesus Christ love His church so much? Bakit sobrang mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia? Siyempre, siya ang may tayo. Pero sa ating pong binasa, mga kapatid, kung inyo pong mapupuna, doon po sa binasa natin kanina, di ba? Sa verse 25, kung inyo pong napapansin, hanggang 27, ihinimbawa nga niya yung mag-asawa. Sabi niya, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. So, ay natulad niya sa asawa. Kaya si Pablo, gusto niya kung paano minahal yung iglesia ng Panginoon. Mahalin mo rin yung asawa mo. Example niya ang Panginoon. Ibinigay yung kanyang buhay. Yung mga may asawa dito, gaano ba yung kamahal ng asawa ninyo? Yung walang asawa, hindi kayo kasama. Yung may asawa lang. Gaano nyo kamahal yung asawa? So, ako may asawa. So, in-establish ko kasi ang Panginoon, mahal niya yung church eh. Kaya, lumaki ko sa isang pamilya na magulo. Walang Diyos. Ang tatay ko, sugalero, babaero, lasinggero, lahat ng wrong meron siya. So, at hindi ko makausap ng matino kasi araw-araw lasing. Pagbalik tayo sa trabaho, lasing. So, anong asahan ng kanyang anak? Paglaki, di maging lasinggero lang ako. Kaya pagdating ko ng 10 years old, ginaya, idol ko tatay ko eh. So, lasinggero na ako. Pagdating ng 10 years old, grade 4, umiinom na ako. Pagdating ko ng 14, professional na ako umiinom. So, kasi yung tatay ko eh. So, kung ano yung tatay mo. Tapos pagdating ko sa school, bato ng mga notebook, walang mano, walang paggalang sa magulang. Sapagkat iba yung aking ginalagyan. Sa panasita, walang paggalang. Nung ako'y maborn again sa edad na 19 years old, pinangako ko sa sarili, Lord, pag ako nagkaasawa, i-build ko yung love sa aming pamilya. Kaya kung ako'y nakapag-asawa at pastor na rin ako, sabihin, nakita kami ni Mrs. Church, binild ko yung love sa pamilya ko. So bago malit pa lang sila, anak ko, bago sila matulog, mag-hug, hinahag namin. Tapos sinasabi namin, I love you. At sabi mo anak, I love you too. So, lumaki sila na gano'n hanggang sa nagbinata, nasa kanto ako, magkasalubong kami, magmamano yan. Kasi hindi ko marunong magmano sa tatay ko eh, sa nanay ko. Magmamano yan sa akin, hahalikan ako, iyakapin pa ko naman, yung mga tao titinginan. Nasanay na kasi sila. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, pag sama siya napunta, yakapin ako, o kaya halikan niya ako, pagmamano sa akin, sapagkat yun ang kanyang kasanayan. At pagka nag-message yan, lagi mayroon, I love you daddy. Pag tumawag yan, I love you daddy, I love you mom. Sapagkat bukang bibig, maliit pa lang sila na build yung love. Pati yung aking anak na bunso na babae. Pag nakita kami si MTR sa homo, kasi may sawa na siya, para kami, ang tagal, hindi nakita. So, bakit? Sapagkat na itayo mo sa tahan mo ang love. So, dapat yung ikaw na Kristiyano, itayo mo sa iyong sambayan, yung pag-ibig. Kagaya ng ginawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang asawa ko, araw-araw, di ko nagsasawa, sinasabihan ko na I love you. At pag niyakap ko siya, para na walang kinabukasan. Hinipitan ko para di siya makahinga. Tanungin niyo siya, tama lang, di ako makahinga. Gawin siya. Alam bakit? Sapagkat, bakit pag nag-asawa ka? Ito ha? Bakit pag kayo ay nag-asawa at kinasal, pag ako'y nagkasal, lagi kong sinasabi na till death do us part. Basihin niya ko, pati yung mga pastor, sapagkat nastun sa aming manual
kapag nagkasal ka, kasama yon. Di ba? Habang buhay kayo magkasama, walang sino man maghiwalay siya hanggang kamatayan, di ba? Pinipreach ng pastor yun. Bakit pinaalala yung kamatayan sa oras, sa araw ng kasal? Bakit? Sapagkat si Kristo namatay para sa atin. At gusto din ng Panginoon ang mag-asawa kasi maiksi lang ang buhay. Kinakailangan mahalin mo ang asawa mo habang nabubuhay. Magmamahalan kayo. Kasi maiksi lang ang buhay. At hindi kayo magsasama rito forever. Kaya, samantalin nyo para bang wala ng bukas pag kayo nagsama. Ganun ka rin mag-asawa. Ganun ko pumahal lang yung asawa. Ang aking mga anak. So, in-establish ko rin sa church. Isa, ni Pastor Joy. Sabi ko, the foundation of Christianity is founded in love and Christ-like character. Na itayo sa pag-ibig at sa karakter o sa katangian ng Panginoong Kristo ang Iglesia. Kaya kay Living Christ, itinayo ko rin sa love. Kaya dito sa Living Christ, walang Malaysia sa amin. Alam ni Pastor Joy, sa Hong Kong, nagbiso-biso kami. Kasi nakalagay sa Bible, banal na halik. Banal na biso-biso. Banal na yakap. Walang Malaysia. Yun yung love na gusto ko. Yes, si Sister Maymay. Sister May. Bunga namin sa China, sa ating Living Christ since in China. Na 16 years na ngayon. Yung pastor niya, Pastor Aljo. Di ba? Lahat sa grabe po, dito nga, grabe ang ahag kasi may puti, may itim na ngayon, may iba-iba na yung lahi. Kami din eh. Lahat ng hasmika ng buong mundo, mayroon na doon sa China, sa ating gawain. Pero witness siya si Maymay. Witness siya. Sa amin talagang lalapitan mo, yakapin mo, halikan ka pa. Walang Malaysia. Dahil bakit? Dahil yun ang itinayo ng Panginoon na Iglesia. Tinayo niya sa pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang katawan niya, ang kanyang ibinigay, yung kanyang buo, hindi na katawan, kundi sarili niya. No? Kaya ang tanong ko na, bakit mahal ni Kristo? Sobrang mahal ni Kristo ng Iglesia because He gave His life and died for His church. Namatay siya, ibinigay yung kanyang buhay sa Iglesia. Tapos ikaw, hindi mo kayang ibigay yung buhay mo sa iyong kapatid, sa Panginoon. Ipagpalit mo siya sa anumang mga bagay. Huwag mo ipagpalit ang iyong relasyon bilang mga kapatid sa mga bagay-bagay at sa anumang mga alitan. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos. Yun ang pundasyon eh. Ibigin mo ang Diyos buong pag-iisip, buong kalakasan, buong kaluluwa, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-isip, buong kalakasan, buong kaluluwa. Sabi niya, and then ibigin mo ang kapwa, kagaya ng iyong sarili. Kaya ako, mahal na mahal ko ang mga pastor. Mahal na mahal ko, hindi lang pati ng mga ordinary membro sa church, basta kabahagi ka sa iglesia ng Panginoon, dapat mo silang mahalin. Hindi mo lang, pastor, ano siya, hindi naman maganda kasuotan, pangit naman siya, ito magaganda lang mamahalin. Hindi. Lahat tayo maganda sa harapan at pogi sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat makita yung pag-ibig. Pag ang church, walang pag-ibig, yun ang church na walang Diyos. Sapagkat ang iglesia ng Panginoon ay itinayo niya sa pag-ibig, ibinigay ang kanyang buhay rito. Yun ang sabi mismo ni Pablo. Ay ito upang kanyang gawing banal ang iglesia, sa verse 26, sa magitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili upang gawing banal ang iglesia. Ganon niya kamahal. Ipinagkasarili niya ang ibinigay. Kaya, ganon din. Yun yung commitment niya sa tao. Yung kasi ang ibig sabihin ng love. Mga kapatid. Na ikinomit mo yung buhay mo sa isang tao. Ikinomit ng Panginoon ang buhay niya sa buong sanlibutan. Sa atin tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya, nung ikaw, paano ka naging bahagi sa pamilya ng Diyos? Bakit ka naging bahagi sa church? Una, nanampalataya ka sa Panginoon. Nagsisi ka na yung kasalanan. Tinanggap mo ba na sa Kristo? Tapos sumunod ka sa Kanya. Hanggang ngayon, naglingkod ka ngayon. Kaya, naging bahagi ka sa iglesia ng ating Panginoon. Nalilinis, binanal, buhay ang Kanyang ibigay. Buhay din ang ibigay natin sa iglesia ng Panginoon. Huwag nating sayangan o sayangin bisa maraming natitisod eh. No? Maraming nawala sa iglesia. Tayo rin ang may kababayan. Bakit? Walang pag-ibig. Dapat ang church ay, mayroon akong na-discover eh, Pastor Rolio. May discover ako 5.
Pastor Joy, na nakita ko na dapat maghari sa church. Mayroong 5 M. Una, magmahalan. Kasi itinayo ng Diyos ang iglesia sa magitan ng pag-ibig. Ibinigay ang kanyang buhay. Pangalawa, na M, magkaisa. Dapat ang iglesia laging magkaisa. Iba-iba may mga doctrinal differences tayo, mga kultura natin, iba yung mga hinalakyan. Pero hindi natin tingnan yun. Tingnan natin, magkaisa tayo ng isip at puso dahil tayo ay mga anak ng Diyos at nilinis ng Panginoon Kristo. Pilitin natin magkaisa. Yun yung pangalawa. Pangatlo, no? Una, magmahalan. Magkaisa. And then yung pangatlo, ito po dapat makita sa iglesia ng ating Panginoon. Magtutulungan. Ano man ang tagigatan sa loob ng iglesia, magtulungan tayo. Hindi lang isa, kundi sama-sama, bayanihan. Pagka may nahirapan, tulungan natin. Pagka alam natin na medyo alanganin ng kanyang espiritu, tulungan natin. And then ang pang-apat, magpaalala. Dapat, pagka nakita mo medyo lumis na landas, tapik-tapikin mo. Kapatid mo, pang ano na. Di ba? At ayuhan mo. Oo, ay nag-iaktibo tayo. Kasi yung bang malapit dumating ang Panginoon, baka maiwan tayo. So, magpapalalahan. Di kita tinatakot ka, pero, di ba? Yung ganon. And then, ang pang-lima, magpalakasan. So, pag may nangihina, palakasin mo. Pag mayroong na-discourage, palakasin mo. Pag umayaw na, ayaw na sa mundo nito, hindi, kaya natin yan. Ikaw pa, di ba? So, ganon. Kaya meron din ako nakita na counterfeit na 5 M din na hinasunang kaaway sa iglesia. Alam mo yung unang-una? Ginagamit minsan ng diablo yung mga minsan kapatid pa natin sa Panginoon sapat hindi sila naging aware. Manggulo. Yun ang trabaho ni Satanas, guluhin ang church. Ang pangalawang M, manlinlang. Ang dami ng mga teaching, kung ano mga teaching, mga extreme na teaching ay parililangin para malihis na landas ang mga manampalataya. At ang pangatlong M na kumukontra, manakit. Saktan ang damdamin, hindi man physically, sa salita. Kaya maraming umalis, maraming natin, ang gabi ng masalita si sister, si brother, ayaw ko na magsimba niya. So, yun din. At ang pang-apat na M na nakita ko, na kaya nagawatapat ang iglesia, mangutang. Dahil sa utang, nakihiwalay ang mga magkakabatid, mga kaibigan. Kasi pagka singila na, kanya-kanyang tako, hindi na nagbagay, hindi na tinutix, bisa, wala na. Hindi ka na, para hindi ka na kilala. So yan natin minsan naging problema, di ba? Kaya yun ang maging sangklong. Problema namin yan. Pagka may nangutang, nagahiya na ang mati ng church. At itong matindi pang iba mga kapatid, magmarites. Ito ang matindi sa iglesia. Ang daming mga marites. Sabi ng isang pastor, alam mo, pastor, mayroon akong isang sismusa na membro sa church, may issue. Gusto ko malaman na lahat. Kinausap ko siya. 1 linggo lang, alam na lahat. Ganun katindi, pastor, sabi niya. So, sabi ko, matindi ang bagay ng araw. Hindi lang natin na-discover. May marites na naman ng araw. Pero itong bagong term na, ito yung bala. Kaya sabi ko, kung mayroong 5 na M na maganda, mayroon din 5 hindi maganda eh. So, sana matandaan niyo yun. Dahil dumating lang sa isipan ko, habang pinipipira ko yung side ko rin. Sabi ko, Lord, grabe lang yung church. So, yun ang kailangan natin ngayon. Dahil si Kristo, ganda natin, ay namatay dahil sa atin. So, yan natin na tayo rin magsikripisyo, alang-alang sa ating mga kapatid. Pagtsagaan natin, mahalin natin sila. Huwag mong ipagpalit ang isang bagay dahil lang sa ang relasyon dahil lang sa isang bagay. Parang ganito, yung anak ko, malikot noon, bili kami ng laruan. Dami, isang sako na yung laruan niya. Sinisira lang. Bakit dumating sa point na isang sako na yung kanyang laruan? Kasi, sira na eh. Bili namin ngayon, bukas sira na. Sabi, nagalit si Mrs.
Sabi niya, binili namin yan, kamahal yan, tapos sirain mo lang. At papaluin kita. Sabi ko, oh, huwag mo gawin yan. Sabi ko sa kanya, hinatag siya ng tabi. Ikaw, kailangan ako, sirain mo lang yan, sabi ko. Kaya sabi ko, binili natin yan. Parang bata yan para sirain talaga. Sabi ko kay Mrs., binili natin para sirain yan. Kasi bata yan, wala lang. Anong mas mahal mo? Yung laruan o yung anak natin? Mas mahal natin yung anak natin, hindi yung laruan. Sa ang laruan, pamibili natin kay time. Ganon din sa ating mga kapatid. Anong mas mahal mo? Yung upuan na yung kapatid na nakaupo niya? Yes, true. Kapatid, huwag natin ipagpalit. Kaya pag mayroong mga kunting diferensya, sakripisyo ka na. Mahal natin ang kapatid natin. Pagtagaan. Sapagkat si Kristo yung namatay dyan. Pinanar ni Kristo yan. Nagpuhos ang dugo si Kristo yan sa tao. Kaya pagsigaw. Kaya sabi mo sa katabi mo, masigaron ka. Kinagsigaron kita. So, yan na dapat ating ganda, mga kapatid ko sa Panginoon. Mahalin natin maski sino man siya. And then, bakit mahal na mahal ni Kristo? Ang Iglesia, bakit sobrang mahal niya ito at namatay siya? Pangalawa, because the church is His bride. Ang sabi ko sa ating binasa kanina ay inenturan niya sa isang mag-asawa na tayo ay pakakasal niya pagdating ng araw. Kaya nilinis ka niya, binangal ka niya. Gusto ng Diyos na pagdating niya, malinis ka. Malinis ka na babae. Di ba nalala niyo yung 10 virgins na sa Bible? Na yung 5, hangal. Yung 5, matatalino. Pareho silang naghanda. Kaya lang, yung mangmang, actually, hindi lang puti ang langis. May ilaw na sila, panap-anap pa, wala pang bako langis. Pero yung matatalino, may ilaw na, ng talagang kumplito yung kanilang mga langis, may nakahanda pa na reserva na langis. Ito yung mga Kristiyano na sobrang nag-ahanda sa kanilang buhay sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Yung mga Kristiyano na walang pakialam sa buhay, mga tamad at ayaw nilang maglingkod sa Panginoon, ayaw nilang kumilos, ayaw nilang paggamit yung kanilang mga talento, ito yung mga Kristiyano mga mama. Kaya, huwag sanang dumating ang Panginoon, natan tayo na tayo ay mangma. Kaya nung sumisigaw, nandito na ang lalaking ikakasal. Bumangon ang 10. Yung 5 nahangal. Ay, ang ilaw, may pang langis niya, pahingi. Ay, hindi, para lang ito sa amin. Sabi ng mga matatalino. And then ang sabi, pasok na kayo, pumasok na. And then yung 5, naiwan. Nasa pintuan. At kumatok, Panginoon, pagbuksan ang pinto, papasok kami. Sabi ng Panginoon, hindi po kayo nakilala. Umalis kayo sa akin. Sa English po, sabi ng Panginoon, you, evildoers. Yung mga tao na hindi, yung mga Kristiyano yun, na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung mga Kristiyano na namuhay sa kadiliman. Hindi namuhay sa kawalan. Tanungin mo sarili mo, saan ka doon? Sa kawalan o sa kadiliman? So, kailangan natin paghahanda. Bilang isang bride, ihanda natin yung ating sarili sa magbabalik ng ating sarili. Kasi hindi natin alam kung kailan siya balik. Maging kamatayan, hindi mo na alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. So habang ngayon, ay malakas ka, buhay na buhay ka, ihanda mo yung sarili sapagkat alam mo na ang ating Savior, yung lalaki na kung saan yung iglesia tayo ay kanyang pakasalan, darating para pakasalan ka. At makasama ka niya habang buhay doon sa kanyang piling. Yun ang church. And then ang pangatlo, bakit sobrang mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia? Because the church is His body. Katawan niya yan. Di ba sabi dito sa ating talata? Sabi sa verse 29, ito ay sapagkat wala pang sino mang namuhi sa kanyang sariling katawan. Sino ba sa inyo na namuhi sa inyong sariling katawan? Mayroon ba ditong namuhi sa inyong katawan na ayaw ninyo tapos pinapalo ninyo o kaya sinasaktan nyo, ayaw kong mata na ito, sasaksakin mo ngayon. Ayaw ko, di ba? Lahat ng alam natin sa katawan natin na hindi mabuti, hindi maganda, yun ang pinapaganda natin.
Kung hindi maganda ang buhok mo, pinapaganda mo yung buhok mo. Mami wala. Yung mga walang buhok, wala nang pagagandahin. Minsan, binuloko ko niya eh. Sabi niya sa akin, Pastor, bahirang na suklay mo. Pinunod ko naman suklay ko. Putay, wala naman pala mo. Nadadaya din ako nito eh. Gusto pa, tayo suklay mo. Wala naman pala susuklay, binabalik ko na gano'n. So, yung church ay, bagamat, ang katawan kasi ay marami, di ba na parte? So, sabi ko nga, tayo sa katawan ng Panginoon Kristo, sa iglesia na ginagalawan natin, ang vision po ng church, nandiyan po may vision. We are a missionary church, preaching the gospel of Christ, and planting churches in the Philippines and other countries to take part in this entire harvest of souls. Lahat kong sinasabi, maski tayo, na alay ni Christ, katiting lang na bahagi sa katawan ni Kristo, at least bahagi ka sa harvest. Masaya na po. Hindi naman lahat ng kaluluwa ay ililigtas natin. At least, ilan ba lang sa kanila mailigtas natin? Hindi ba? Huwag tayo mo may burden. Hindi mo maligtas. Hindi, basta kung ano lang binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? At pag nasiran mo ng gospel, tumanggap siya. Praise the Lord. Pag hindi naman, okay lang. Relax ka lang. Kasi may tamang panahon dyan. At least, na-share mo, nagampanan mo na ang iyong responsibility. Nagawa mo yung part mo. Na-share mo yung Ebanghelyo. At ang katawan ni Kristo, maraming bahagi, pero iba-iba. Kaya nga, ang body of Christ ay living organism niya. Buhay, gumagalaw. So, ibig sabihin, dahil gumagalaw, lumalago ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi nito sa, patuloy lang natin sa verse 29 hanggang 30. Ito ay dahil sa, ito ay dahil tayo ay bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang laman at ng kanyang mga buto. So, ibig sabihin, sa English, simple lang, for we are members of His body. Tayo ay membro sa kanyang katawan. Kaya, kung ano man yung gift na binigay siya ng Panginoon, ay magpasalamat ka. Kung ano man yung talent na binigay siya ng Panginoon, magpasalamat ka at gamitin mo ito para sa ikalalago ng katawan ng Panginoon. Sapagkat ang katawan ng Panginoon ay ito ang kanyang iglesia. So we are the church, we are the holy temple of God, we are the house of God. Tayo na ngayon yung templo ng Diyos, ikaw na mismo ngayon, yung bahay mismo ng Diyos. Tirahan ka na. Kaya nga, hiwaga eh. Yung church ay hiwaga, sabi ni Pablo. At sabi nga ni Pablo, Christ in you, the hope of glory. Bakit si Kristo na sa'yo na nakatira? Kaya, yun yung church. The word church is a translation of the Greek word ecclesia, which is defined as an assembly or called out ones. Meaning, the church is the body of believers or the body of Christ. Now, as a church, we are members of the body of Christ and He is the head of the body. Sa iyong ulo, katawan tayo. Kaya hindi ka iba. Yung sinabi ko sa inyo, maski anong pangalan mo, na-identify ka rito, hindi na malaga. Ang malaga kasama ka sa katawan ni Kristo. Amen. At gumagalaw tayo, sama-sama tayo na gumagawa sa katawan ng Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 22 hanggang 23. At ang lahat ng mga bagay ay ipinaya niya sa kanyang mga paa at ipinagaloob sa kanya na maging ulo ng lahat-lahat ng mga bagay para sa iglesia. So siya yung talaga yung ulo. Ang iglesia, ang kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat. So yun yung sabi mismo ni Pablo. Yung mga revelation na ito, yung hiwaga na yung nireveal ng Lord sa kanyang mga apostol. So magitan ng banal na Espiritu. Na ang iglesia, yun yung katawan ni Kristo. Yun yung itinayo ng Panginoon. Kaya ang church, tanda natin mabuti mga kapatid, ang church na itinayo ng Panginoon hanggang ngayon, buhay na buhay. At ito ay gumagalaw at ikaw yun. Ito, church place lang ito, kung tawagin, place of worship lang. Hindi ito church pag walang mga tao. Kaya, naging church ito ngayon sapagkat nandito tayo ng mga niligtas na nililis na tayo. Kaya, tinatawag tayo ngayon na church. At dahil dito, mahal din natin yung mga nilagay ng Diyos sa church. At ang Lord ay bago umakyat sa langit, sobrang mahal niya, hindi niya pinabayaan ang iglesia.
Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse, alam na yun, di ba? Verse 11 hanggang 13. Sabi dito, ibinigay niya na maging mga apostol. O naghirang siya ng mga apostol, propeta, ang ilan ay mga mangaral o evangelista, ang iba ay pastor at mga guro. So, yung fivefold ministry, ibigay ng Diyos sa church para, ang reason sa verse 13, ito ay hanggang sa maabot natin ang lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya at ang kalaman sa anak ng Diyos hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang sa tayo ay lumaki na sa panukat ng kataasan, ng kapuspusan ni Kristo. So, yung purpose ng Panginoon kung bakit naglagay siya ng 5 sa iglesia, na walang pataasan, teamwork. Ang pastor hindi mataas sa teacher. At ang teacher hindi mataas sa propeta, ang apostol hindi mataas sa evangelista, kundi kaya 5, pantay. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang daming gusto akong i-ordain na bishop. Hindi kasi ako, bisya na ako, bisaya kasi ako. Kaya okay na akong bisya. So, hindi ko talaga tinanggap. Kasi nga, pag tinawag ka ng pastor, maging masaya ka sa pagkakabahagi ka sa ibinigay o inira ng Diyos sa iglesia. At ang bishop, ang sabi ni Pablo kay Timothy at saka kay Titus, ordain bishops, all elder in every city. So, ang inutusan, ang batang-batang pastor at batang-batang teacher na si Titus at si Timothy, inutusan niya na mag-ordain ng bishop. So, ang pastor, siya nag-ordain sa bishop. Hindi dapat matas ang bishop. Kaya, ang bishop, hindi promotion, demotion. Sapagkat kung ang ranking ang pag-usapan. Kaso, wala namang pataasan dito. Walang ranking. Kung title lang, wala ding title. Hindi titulo, kundi function. Kaya tulungan, laging na rin sa akin ni Pastor Richard, lagi ko sinasabi, nandito ako, hindi para maging, head din nyo. Nandito ako, kasama, nagkataon lang na talagang dapat may mag-head sa church. Merong leader. Pero kapatid ninyo ako, pastor pa din ako, kapantay nyo, walang pataasan. Pantay. Sabi mo sa katabi mo, pantay. Tapikin mo, pantay. Pantay tayo. Amen? Kaya, ang tingin ninyo sa pastor, bishop, teacher, dapat pantay ang pagtingin ninyo. Amen. Pantay, walang pataasan dyan. Kaya, ako, puboy ako, alam nila yan, pwede nyo akong biruin. Ang iba kasi mga pastor, bishop, di mabibiro. Ako, pwede nyo akong biruin. At ako'y pala biro din. Natural ako na tao. Kasi nga, hindi po pwede yung marami kasi, sabi nung isang pastor, sabi niya, huwag ka na pumunta doon, bishop na yun. Bakit? Bago ka makapunta sa opisina niya, ang daming ganda ng tao. Mabuti pa ang Diyos, maganda makausap, pero siya hindi na. So yun ang nakakalungkot. Kaya sa akin po, ay natural. Ay walang matas. Kasi ang purpose of the fivefold ministry is to equip the people. Amen. I-equip nyo. Nakalagay nga for the work of the ministry. So, yun ang then, to build up the body of Christ. Amen. Until the believers to reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang ibig sabihin ng fullness of Christ dito, yung fully alive. Yan. Ang ibig sabihin nito ay fully Christ-like. Yung gusto ng Panginoon, marating natin yun. Kaya nga, nasabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Bakit? Sapagkat yung katangian ni Kristo, hindi yung pagka-Diyos niya, yung katangian ni Kristo, narating niya. Gusto rin natin na marating niya. Amen ba? Amen. Na bago tayo mawala sa mundo, narating natin yung narating ni Pablo. Narating ni Pablo, marating din natin. Amen. Pag wala yung fivefold ministry, hindi tayo mapasagop, hindi natin marating. Kinatanggapin natin. Kaya ang pinaka-example, nung kami ay nag-conference sa Hong Kong, mayroon kami mga speaker, Pastor, kita mo, kasama si Pastor Julio, nakalagay doon sa poster, iba-ibang pangalan ng mga church.
Iba-iba pangalan ng iglesia. Abon Naglay, iba-iba din mga giftings, iba-iba mga expertise ng mga pastor. So, body talaga. Amen. Kasi alam ko, pag yan ay nilatag mo sa church o pagsalitain mo mayroon silang sasabihin sa iglesia. Mayroong matutunan ang body of Christ. Mapalakas tayo, mapatibay tayo, mga kapatid. Kaya, kung may nilagay ang Lord sa church, mahalin natin mo. Kung may pastora, may pastor ka. Napakapal. Wala kasi pong ministry pag walang pastor. Mahirap yun. May tupa, walang pastor. O, diba? Sa natural lang, diba? Yung mga tupa, may tupa, walang nangalaga, mamamatay mo ngayon kung saan mo pupunta. So, ganoon din sa body of Christ. Masalamat tayo, may pastor. Eh, pag may pastor kayo, mahalin din yung pastor. Amen? Wala pa kaya kayo. Now, sa aking pagkatapos, Jesus Christ loves His church so much. That's why He gives the Holy Spirit and the fivefold ministry gifts to minister to the church. The church is the most priceless thing in the whole world to Jesus. He shed His blood to bring it forth. He sacrifices it with His blood. And He is coming back for it one day. Tayo ay kanyang tutuloy. Jesus loves the church sacrificially, unconditionally, and eternally. So we should love the church the same way. Mahalin natin ang iglesia ng Panginoon. At ito, ibinil ng Lord, mahalin natin ang iglesia. Palapakan natin. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayo sa Panginoon. Sabihin niyo sa katabi mo, I love you with the love of God. Tagalogin natin. Ibang may iba tayo. Mahal kita, maski sino ka man. Mahal kita, maski sino ka man. Sinagula tayo, Pastor. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang Diyos. Thank you, Lord, for that, for using Pastor Rodel for that message. So ngayon po, tinatawagan ko rin po naman ngayon si Pastor Lario. Pastor Julio Flores Jr. for our prayer of dedication. Thank you so much po. At isang malaking pribilehiyo po na parating dito at maging bahagi ng kauna-unahang pagtatalaga ng lugar na ito para magamit sa gawain ng Panginoon. At alam niyo po, talagang it's really a joy na makakita po tayo ng mga iba-ibang lugar, ng simbahan man ito, o bahay man ito, garahe man ito, sa ilalim man ito ng puno ng mangga, sa ilalim man ito ng puno ng sayote. Ang sayote rin. So, ang mahalaga po ay maraming mga pintuan na binubuksan ng Panginoon. At pagka nagbubukas ng pintuan ng Panginoon, ibig po sabihin ay natutupad po yung kanyang plano at layunin na marami pa po mga kaluluwa, marami pa mga tao ang makakilala sa kanya magbalik loob. At salamat po sa lugar na ito ng Villa Rosa family po, na talaga namang bagaman alam po natin, katulad po ng sabi po ni sister ni Mami, na talagang may mga naging hindrances, may mga naging hadlang, pero lalo po sila naging matapang para ituloy. Dahil alam po nila na hindi ito layunin at gawain ng tao, hindi po ito binuksan dahil sa anumang dahilan, kundi ito po ay binuksan dahil kalooban ito ng Panginoon. Dahil bagaman marami na pong church sa Baguio, pero marami pa rin pong mga tao na kinakailangan abutin ang mabuting balita ng kalikasan. Kaya salamat po at isang malaking pribilehiyo. Ito po ay napag-usapan din namin ni Pastor Joy at sabi ko sige sasama natin sa prayer. Ano po ang pag-aura ng Panginoon. Talaga po napakaganda, nakaka-challenge po na naunawaan natin kung ano po yung purpose ng church. Na hindi po mahalaga yung pangalan, katulad sinasabi ni Pastor Rodel, talagang hindi naman talaga yung name kundi yun ng name ng ating Panginoon. Amen. At
dito po sa ating gagawin, isang simpleng ano lang po ito sa seremonya na hindi po natin naman talaga papahira ng langis itong buong ano ito. Kundi po, mamaya po I will just pour out this oil, portion of oil sa flooring na ito. Simbolo po that this place is being sanctified. Ito po ay set apart for the master's use, para sa gawain, para sa ating Panginoon. But I just want to give some scripture na para po lalo po nating maintindihan. Sa Numbers po, sa Book of Numbers, chapter 1, may binabanggit po dyan tungkol po sa 12 tribes. Alam naman po natin, meron 12 tribes. Ano po? At alam po natin dyan, sa Numbers chapter 1, ay biglang binigyan ng kautusan ni Moses, yung mga leaders. At ang sabi nilang ganyan, hanapin nyo yung mga 20 years old sa inyong mga lahi, sa inyong mga tribo, sa inyong mga tribes. At lahat ng mga 20 years old na ito, they will be set apart. Sila ay magiging mga warriors. Magiging mga warriors sila. Pero ang bili ni Moses, pero yung tribe ni Levi, huwag yung silang bibilangin, sabi nga, because hindi sila kasama doon sa mga warriors. Bakit po? Kasi wala silang inheritance, di ba? Alam po natin, ang daming doon po sa promise na, maraming binigay dito sa 11 tribo ito. But kay Levi po, the only thing that was given to them was yun po mga cities. Mga cities. At yung cities po na yun ay lahat po ng mga binigay doon sa 11 tribes, ang bilin lang ay doon sa cities na yun ang ibibigay doon sa mga Levite, sa tribe of Levite. Salamat po, Panginoon, for using them as an instrument, Lord God, to open this place and let this place, Lord God, be a sanctuary for you, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. And Father, even right now, Lord, we lift them up to you, Panginoon, and we pray, Panginoon, for your divine protection upon their lives. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, dinadalangin po namin ang iyong banal na proteksyon, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, Panginoon. For you have said that there is, Lord, sinabi mo, no weapon that is formed against thee shall prosper. Yes, Lord. Walang anumang bagay, Panginoon, na gagamitin ang kaaway na mananaig sa kanila, Panginoon. Sapagkat sila, O Diyos, ay yung pinahiran sila, Panginoon, ay yung tinalaga, Panginoon, upang magamit mo para sa iyong gawain. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, saan man sila pumunta, saan man sila pumaroon, Panginoon, let your divine protection, let your ministering angels, continue to encamp upon them, Lord, sa kanilang mga negosyo, Panginoon, sa kanilang mga pagtatrabaho, pinupustahan, Panginoon, wherever they go, Panginoon, wherever they are, Panginoon, the precious blood of Jesus will be upon them, Panginoon. Alam po namin na walang mananaig para sa kanila. Even, Lord, you have declared that even the gates of hell cannot prevail against your church. Yes. Kaya, Lord, sa hapong ito, we're so thankful, Panginoon, as they experience the anointing and your blessing sa family ito, sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. God, we magsabi ng Amen. At nagdaloy ko pa na sa lahat ng mga membro at maging membro pa ng iglesia ito na itinatag ng Panginoon sa lugar. Sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Aming pahiran kita ng lais. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. In the name of Jesus, pahiran kita ng lais. Hallelujah. Para sa pamilya de La Rosa, maasa po tayo na hindi nyo lamang sila kayo papanalangin, but tuloy-tuloy po ang panalangin natin para sa kanila upang sila po ay patuloy na gabayan, pangunahan ng Panginoon, proteksyonan ng Panginoon sa isang bagay na ito na
tinatalaga din nila ang kanilang mga buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo pinanalangin. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkness. Fight, it's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkness night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the darkness night. It's true, I will rescue you. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. Man.